Network Entertainment. Hello! Hello mga kababayan ko. Wow! Nako, Nag-iba. pare. Sabihin mo, putang. Waki dito. Yan. Yan, pare. Mga Hindi mo kababayan alam ko. kung ano bang ginagawa mo? Yung kay Francis M. Ba? Francis M. Kick ako ngayon doon. Talaga? Francis M. Pero, Okay. Cold summer nights. So wala akong pakialam dun. Andito si Leland. Kung nanonood What's kayo up? ng video. Leland Lim. Mr. Lils. Hello. Mr. Theater Special. Oh, hello. Yeah. Nox naman. Alam mo naman, yung mga ibang tao dyan, tatawagin nilang special yung shows nila tapos 60 lang yung nanonood. Yan ang gusto ko kay Leland. Grabe naman yun, Red. Grabe ko kay, bakit? Baka Kahit yung bar special ko dati, 100 yun nanood. Alam mo yun, di man lang puta 60 po. Inang yan. Baka nakatingin sa akin. Call us this now, pare. Pero, paano Real ba? Talk Red na yung pangalawa. Real talk, Red. RR, pare. Ha? Sobrang lost na ako Ano? sa concept ng special. Ako din. Actually, feeling ko nga, dapat, mali din kami. Kasi parang akala namin, kasi dati pag 1 hour special na yung kagad. Pag 1 hour kasi. So, feeling ko, lahat ng tao sumunod na rin, di ba? Kasi alam mo yun, sumusunod lang naman kayo sa yap ako, di ba? called headlining gig. Hindi, iba rin yun eh. Iba rin Solo yun show. eh. Iba rin yun eh. I think yung special dapat, talaga special. Alam mo yun, like, hindi siya ginagawa sa ordinary na Bar, yeah. na pinag-performan. Like theater, ganyan, or magandang space, magandang studio, malaki. Kumbaga parang, kung ano yung norm mo, mas maganda pa dun. Parang ganun. Okay. Yun tingin ko ah. Kasi, so technically ka, kung norm mo, nag-bar ka, tapos bilang nag-big bar ka, feeling ko special na yun. Parang ganun. Hindi ba siya naka-depend doon sa material na gagamitin mo? Kasi, di ba? Ang hirap. Huwag na. Ang dami. Kahit ano na lang. Puta, wala Ikaw naman na bahala. Wala naman pakialam dyan eh. Special ba sa'yo? Oo, sige, special sa'yo. Di special sa'yo kasi si Maria Bamford nga. Meron special na dalawa lang yung nanonood. Yung nanay at tatay niya. Though, to be fair, it does make it special. Kasi dalawa lang yung nanonood, di ba? No, nang sadya. Si pangano nun, yung paborito ng mga kabataan na hindi nakakatawa. Si Bo Burnham. Bo Burnham, yes. Wait lang, Andren. Sobrang may shit yung sapatos niya, Andren. Hindi yan shit. Okay, tayo ba yan? Hindi yan shit. Okay. Peanut butter. Napakan ko. Napaka mo yung peanut butter. Hindi. Kasi may pagkain yung pusa. Natapakan ko lang. Sorry. Okay. Sorry. Napakaganda. Sorry. So, nito si Leland kasi meron siyang theater special What's sa up, bago Teatrino. matulogers? Anong pangalan nun? Backpack at Pangarap. Di ko magets kung bakit. Yeah, bakit? Kasi, okay, speaking of special. Wait. Teka. OBB muna. Nakalimutan namin. Sorry. Sige, pag-usapan ni Leland yung special niya and everything, yung origin, sino yung inspiration niya, sino yung ginagaya niya, kaninong yapak siya na gano, which trail that has been blazed that he walked upon right after this very unnecessary OBB. And we're back. Back, baby boy. We're back. Napakaganda. Napakaganda ng OBB na yun. Okay. 19 seconds yun eh. Oh. It's 19 seconds of Magic. time na hindi ko kailangan kausapin si Andren. Ano mo yun? Ang ganda eh. 19 seconds na pwede nasa phones lang kami. Ganun eh. Para siyang binigay ni God sa atin na sa great break from each other. So, Leland. Okay. Yes, sir. Sorry. Bakit back up? Ano? Backpack. So, halatang walang pakialam. Salamat, Red. Sinishare ko yung ano mo ha. Backpack at pangarap. Bakit backpack at pangarap? Kasi, Ang hirap sabihin. para siyang tongue twister. Pero, Pangarap. O nga no, backpack. pero, Backpack at pangarap. Pag sabihin mo ng bilis, welcome to back. Ang hirap eh. Welcome Ladies to and Backpack at gentlemen, Pangarap. welcome to backpack. Kaya. Dali lang. Sige. Magbagalan na. may roll of the tongue siya. Okay, go. So bakit nga backpack at Kasi inadapt ko yung ginagawa ng yung mga idol ko na nagko-comedy special. Like, for example, may special si Tom Segura. Naka-backpack siya? Hindi. Ang title ay Ball Hug. Pero hindi alam ng tao ba't ball hug. Yung pala kasama sa joke niya. So may anticipation kung kailan So yung usual format. Usual format. May joke ka ba na backpack at pangarap? Oh. Talaga?
Di mo kasi Damn. ako pinapanood, Red. Kasi Doon ako mag-agree na hindi talaga pinapanood red yung mga sets na. anong gusto mong gawin ko? Lalabas ako doon, di ako magpe-prepare sa sarili kong set? Kailan, di ba? Kailan nangyari yun, di ba? So, Pero- backpack at pangarap. Oo. Okay, tapos, so may, yun yung, ba't out of all jokes mo? Kasi yung iba, baka predictable. Lalo na kung returning audience yung iba. So gusto ko something new for them. Kasi tulad ng Sad Boy, hindi nila alam ba't Sad Boy. Very out of character. So may anticipation na, puta, ba't kaya Sad Boy? Tapos nung binato ko na, may tawa and then, okay, gets. May okay. anticipation. Hindi ko gusto yung response na yun, though. Bakit? Kasi gusto ko tumawa lang sila, hindi sila ma-distract. Tumawa So, muna sila before sila I get what you mean. Like si Louis C.K. yung sorry, pagkatapos yung mag-joke. Ha? Tapos tinuro niya yung sorry. Pinagusto ko yung tambourine Oo. ni Closer Chris eh, Rock. kaya Oh, well, Sir Shay. and Sir me Shay. holding a tambourine. Buti ko nang gawin yun sa Mabuhay Is Alay eh. Yung Mabuhay Is Alay, wala siya yung mismong words na hindi ko sinabi. Pero yun yung topic nung isang joke, I guess. Parang Ang ganda ganun. nga rin ng point ninyo dalawa. Sinabi mo siya, Red. Hindi ko sinabing Mabuhay Is Alay. Hindi ko sinabi yun. Hindi, sinabi mo siya in one of your shows. Before Talaga. mo title Pero ng yun sa Mabuhay Netflix, Is Alay. hindi. Consciously hindi ko siya sinabi. That's me being a fan because I know the history. Sobrang- Ulul, binubok lang kita parati, kaya paparod mo parati. Ha? Kailan ka uli nagbayad ng ticket sa show ko? Ha? Oo nga, gago. Pandemic pa, putang ina mo. Pero to be Ha? fair, Ano? kaya hindi siguro alam ng ibang komedyante lahat ng jokes mo. Okay lang Kahit na naman. nag-o- Maganda nga yun eh. Maganda naman yun. Alam ko naman na, ang kita naman sa quality ng work ng ibang komedyante kung sino yung mga iniidolo nila. Andre na yung sabihin mo. Very loaded answer. Hindi siya loaded. Real talk red nga eh. Real Talk Red, yung bago nating character guys sa bago matulog si Real Talk Red. Yung pagpangalan ng special, importante sobra. Kasi dati ginago ko lang yung isang pangalan ng special. Yung 30 minutes? Hindi. Okay pa yung 30 minutes eh. Yung greetings and salutations. Basura ng grabe yun. Pero ayaw ka namin pigilan kasi ayaw namin maging disabler. Alam mo yun? Pero gusto ko lang talagang itry. Can I get away with this? And apparently, I was just half sold. And then that's why then you keep encouraging people to do it. Kasi mahirap sabihin ko anong gawin eh. Mas matututo yung mga tao pag ginawa nila eh, 'di ba? Parang si Andren, 'di ba, nung pinangalanan niya ng 30 minutes yung show niya, sabi ko, alam mo, expect ng tao mag 30 minutes ka lang kasi 30 minutes eh. Tapos nung 19-minute mark, nagpapaalam na siya. Kami ni Mikey parang tangina. Tapos yung next show, Basura, which was good. Itong bago nga medyo gusto ko, yung Walang Hiya. Ang ganda ng poster nung sa'yo. Tapos yung name rin, Walang Hiya. That's pretty good. Meron ka bang walang hiya sa joke? No, Walang Hiya yung mga jokes ko. Okay. So pwede rin yun, like yung theme Pwede ng naman show. lahat. Pwede naman lahat. Wala naman rules. Wala namang rules. Tsaka kaya rin siguro walang pumipigil sa'yo kasi kaya nga siya special eh. Kasi it's your ikaw yun thing. eh. Ikaw, sa'yo dapat. So ikaw talaga nasusunod from top to bottom. Walang... And yun din, kahit pagdating sa Netflix, sobrang hindi sila nakailam sa creative direction nung ano. So kung hindi nyo siya gusto, ako purely may kasalanan nun. Grabe. Pero ang hirap no, Red or Lilan, like, ang hirap. Ikaw na nga yung nag-produce, ikaw pa yung mag-headline. Grabing sobrang Dude, pleasure. Sa akin masaya siya. Masaya siya. Mag-produce? Oh, dude, like having total control of everything. Hindi naman total control, pero more of like, parang ikaw yung pinaka nasusunod sa lahat. And I think, decision maker ka talaga. kapag naman small theater na ganyan, aabot pa sa point na kaya mo pa siyang ayusin eh. Medyo magiging hectic sa day na yun. For sure. Kasi it's always unforeseen problems eh, that fuck you up. Like tipong, puta, wala palang stool. Ang pangit ng stool. So mag-iisip ko It's the sa little things stool. na. Mga little things na to. Ano siya, like kunwari, wala kaming tubig. Mga ganong klase. So, ang solution lang dyan, parati kami assistant, ganyan. Or kapag mas malaking theater, I hire na a person talaga na siya na yung magiging point person sa day itself para makafocus ka sa Pero also, Red, to give you your flowers. wala. Hindi, wag I think, ayaw nyo naman. hindi, I think important Chicharon to. bulaklak. Hindi, important to Mm. sa audience also, sa mga komedyante. Mhm. Komedyante. Mhm. Komedyante. Sorry. Very, komedyante. Oo nga, yun nga. Sorry. Na, ikaw yung headliner na may pake sa pag-produce. Sa gamit, sa stool, sa background.
Hindi! Totoo! Si Red parang gusto niya sumuka eh. Like, parang sa lahat ng pinag-opera, not to separate you dun sa quality of work na meron sila and to place you above them because you have your own strength. Ito din ako natatawa, Lilan. Uncomfortable si Red pag pinupuri mo. Tapos galit din siya kung di siya na-acknowledge. Buhay na paradox ako. Kobayashi Maru eh. Not to suck your dick right now kasi lagi ko naman ginagawa. Bisa mo na, tagal eh. Kumbaga, uncomfortable. Kasi may tear na lumalabas sa left eye ko eh. Yung blueprint, hindi siya magagawa Totoo. kung hindi siya nasimula ng isang tao. Totoo. So parang magkakanya-kanya. Right now, kahit nga yung poster nung iba, alam mo yun, merong, hindi naman, pangit. Maraming pangit na poster. Maraming pangit na poster. And ang laking selling point yun, lalo na sa special. Na parang, ang ganda ng concept nito ang linis nito wala masyadong text. Yung special mukha talagang special. Alam mo yun, yung dapat eh. Kaya maganda yung mga, yung mga posters, actually, maganda. May mga times din minsan na pag gumagawa ako ng poster, parang naisip ko, parang nagkamali ako dito. Parang yung Redolmania, parang parang inisip na mga tao, wrestling ba to? Oo nga, the stand-up showcase of the Immortals. Parang for me lang talaga siya. Yun yung, Pero nakikita niyo ba yung mga poster na ginagamit yung AI? Parang pangit eh, no? Pangit. Hindi talaga siya genuine. Yeah. May mga ibang gumagamit ng poster like sobrang pero to add on sa Malinan, ano naman yan, parang kumbaga parang you learn from the people then that do it eh. Parang ganun. So ako, hindi naman ako stand-up producer no nagsimula. Ang pinaka talagang I think una na talagang that thought of producing stand-up shows for stand-up comedians talaga. Si GB talaga eh. Okay. So, pag nakagawa siya ng, kumbaga parang yung philosophy behind na, okay, sino yung mga prominently sa poster, pag gumawa ka ng poster, dapat hindi kasing laki ng headliners yung host. Alam mo yun, may mga gano'n kasing tao na parang hosted by, tapos puta laki ng host, kala mo laki ng role niya. Diba? May mga gano'n eh. Parang hosted by Red! Headline by Lila. May mga ganong simple lang. Minsan hindi mo napapansin yun eh. Tapos si GB din, production-wise, in his own way, marami rin siyang dinagdag eh. Like kunwari, pag nagbabar kami dati, hindi naman lahat ng bar may stage. So nagdadala kami ng stage. Meron kaming... Wild nun, puta, dadali mo yung stage. Madali naman. May kotse naman kami lahat. Kasama ko si GB nung Magners, buhat niya yung stage eh. Dude, sobrang... Nakakatawin kasi parang grinding, parang Captain Planet yung stage namin eh. Kasi may tigi-isang peraso kami lahat. Tapos pinapa-assemble and namin. With your powers combined, kaya ko si Chino. Dati parang 8 pieces yun eh. Tapos nawala namin yung mga iba. Mamaya may isang piece na lang na nagro-rotate sa amin lahat. Sino ba unang nag-special sa batch nyo? GB yata. GB. Si GB sa sa I would say hindi sa most eh. Nakalimutan ko na saan. Pero so anong year to? Before Comedy Manila ba? Hindi, Comedy Manila. Comedy Manila. Okay. Nung before Comedy Manila, wala kaming ginagawang show kundi showcase. Okay. Yun lang ang, wala silang, yung Comedy Cartel didn't have the know-how or parang, wala silang peg na paggayahan na kung paano mag-promote ng comedians. Parang very artista type na tipong, Red, bagay ka sa college crowd. College, dapat jokes mo pang college lang. Mga ganong klase. Yung mga payo. Parang ganon. Whereas si GB, parang, ang dating niya is, ang saya mag-stand up, the way na anuhin natin to is to really immerse ourselves sa mga bar scene and do as much shows as possible. Parang ganun. So, dun nagsimula yung conflict of how to promote a comedian. Kasi yung Comedy Cartel nga, may talks pa sila minsan na libre na lahat ng show natin kasi gusto natin ng exposure para makakuha kayong corporate gig. Parang ganun yung... I mean, yung intention naman maganda. Pero hindi siya forwarding the scene para sa akin. So, yun talaga. Mga GB philosophy talaga yung basis ng Kaya rin ako natuto mag-produce ng shows ko. At the same time, ina-apply ko rin yung learnings. Ako naman, ang pinaka ginawa ko na different
is marami akong kinonsult. Tsaka marami akong in-expose ko yung sarili ko sa iba-ibang klaseng work. Like, nag-produce ako ng wrestling show. Pag uma-attend ako ng mga iba-ibang gigs, kung sino man yung producer, pinipick ko yung head nila. Nakakapag-consult din ako sa... May mga tao ako na parang, hindi naman secret, pero hindi ko naman siya pinopost na kinakausap ko sila. Like, yung may-ari ng Wilbros, kinoconsult ko. Mga ganong klase. So, si Win Llamas, shout out. Mabait yan. Parang, ang storya niyan is nagpa-flyer ako sa WWE. Hell yeah. Yung Araneta Coliseum. Si Sheamus. Pumunta din si Sheamus. Pero may WWE na... Hindi. 2005. 2016 to. Yeah. Okay. Araneta Coliseum WWE. May show kami na pinopromote ko na wrestling. Sabi ko, ito na yung market natin. Di ba? Lahat na nanonood for sure. May 10,000 yung ticket, nanonood kayo ng wrestling, di ba? Baka trip nyo mag-local show. So, kinuha ko yung mga PWR guys. Sabi ko, mag-flyering tayo. Flyer kami. Tapos sinuli ako ng security guard. Kasi bawal, syempre bawal. Para kang retargeting ng ads. Gusto mo rin yan, ito rin, no? Ganun. Pagkapindot mo ng skip, may isa pang ganun ad. talaga. Parang boy na algo nga. Yun yung nako sa utak ko Parang tayo na dude, makapagbato lang tayo for sure. Makapagbigay tayo ng tig sa 10 flyer bago tayo mahuli. And dami namin, di ba? Puta. Nung nahuli ako, akala ko trouble Security guard So nung hinuhuli isa naming tao, parang ang sinabi niya, sino may-ari? Sinong promoter nito? Parang ganyan, tinatanong nung security. Actually, hindi yata siya security guard nung venue Parang security guard yata siya ng production. Parang ganun. Tapos, so syempre, tumepap na ako kasi kaysa iba pa yung mahuli, di ba? Kasi baka mamaya awayin pa or ano mo yun, baka may nilagkang shots. Baka mamaya putang ina, ininsiguro niya yung siguro. Diba? Ina. Tapos, kailangan mag-word sige pa niya, kailangan niya saluhin yung pa. Kailangan kumapit. Kailangan niya kumapit. So sabi ko, nalalo kasi parang babae pa yung nahuli. Nalimutan ko lang kung sinong girl wrestler yun Pero parang, shit putang ina. Ako na. Sabi ko, dili ako na, ganyan. Parang pinapunta ako, sama ka sa akin, parang ganun. Tapos ako parang, trouble to. Nice. Bad trip to. I mean, for sure, di naman ako ma-arresto, pero mapagalitan ako, di ba? So, punta ako doon. Tapos puta nandun yung si Win nga, doon ko siya na-meet. Tapos nakita niya, sabi niya, kailan to? Sinong promoter nito? Ganyan. So, naging honest na lang ako. Sinasabi, ganyan po, ganyan. We're local, blah, blah. Binibigyan ko, sabi niya. Ayos to gumanon siya. Natuwa siya. Sabi ko, sorry sir, di ba pwede mag-fly? Hindi, go ahead. Natuwa lang ako kasi para nag-flyering ka. Sabi niya, if you need any help, damn, I wanna hear more about it. Ang gandang So, happy accident to. Yeah, ganun siyang guys. So parang after that, nagsimula na yung parang mga routine. Hindi naman kami parating nagko-consume pero if I need to pick the brains of someone na may alam sa events, mayroon ako access to him. Nagkape kami after, ganyan. Alala ko, putang ina. Tanaw mo kasi yung parking dun sa kapehan na pintahan namin. Nakita ko yung kotse niya. Parating, sabi ko, tangina, ganda gago. Nice. Sobrang ganda ng kotse niya. Yung maganda rin kasi, yun yung promotion dati kasi, di ba? Yun yung, which is pinakamahirap sa part ng pagbenta ng show. Yes, yung marketing talaga. Oo. Hindi yung tao, hindi yung draw, marketing. Pero yun din yung maganda kasi nagsimula siya old school. So tinapit niya sa akin na parang yun din talaga yung starting nun. Nagpa-flyering ako, pumupunta ako, nakikipaskill ako ng poster sa mga establishments surrounding. Old school, parang ganun yung style dati. And now, it's easier. Pero at the same time, it's still hard. Because madaming kakakompetensya. Yun nga. Yun yung problema. So, ilang tickets sold ka na? Pwede mo sabihin mo ba or hindi? Madami na lang. Madami na. Madami na nabenta tickets. Almost. And honestly, ngayon sa time na to, nag-benefit ka from, well, yung scene more established, pero nag-benefit ka rin for yung behavior ng tao na bumibili ng tickets earlier. Malaking bagay yun. Kasi dati, nung una ako nag-special sa theater, parang ang sales ng tickets ko parang wala pang 40. Tapos, pagdating ko, parang ang ultimate amount was around 200. Parang ganun. So, may mga 140 na, 160 na walk-in tickets. For sure, sobrang laking benefit nung scene. Doon ako nag-benefit. I think for the most part. And yung remaining part,
which I think not a lot of us as alam mo yun, a community ng mga komedyante, hindi kasi lahat nagpo-post ng content. Yeah. So for the past like 3 years, lagi ako nagpo-post na ng alam mo yung totoong material na yung pinopost mo. Like, hindi na ako natatakot, masusunog. Hindi naman nila ako kilala ba't siya masusunog? Diba? So, wala kang pakialam dun muna. Oo eh. So, hindi rin ako nagtitipid ng material na, hindi, eto yung mga type C jokes ko, type B. Wala. Ano talaga? Top tier jokes mo. Lang, diba? So, I think nag-benefit yun, lalo na nung first time ko nag-solo show, na parang, kasi makikita mo sino mga nagpa-follow sa'yo diba? Followed you because of this reel. Follow you because of this post. May ganun na sa Instagram So I think malaking malaking factor na alam nila yung content mo sa gagawin mo. Yeah. Kesa dun sa nagko-content ka ng walang kinalaman dun sa yung craft mo. I think yun din yung pinaka-problema ng maraming, hindi lang comedians, like maraming artists. Parang nahirapan tayo mag-adjust sa platform and di natin alam minsan kung paano siya, kumbaga parang nag-theorize tayo sa utak natin kung anong mangyayari. So hindi mo na-analysis paralysis ka, di mo ginagawa. Instead of actually doing it and actually reacting from actual data. Diba? Na totoong nangyayari. Diba? So parang ang maganda rin na nangyari sa'yo is meron ng TikTok, meron ng Reels. So malaking bagay na kumbaga parang nagbe-benefit ka doon. Pero at the same time, mas marami kang competition. Like kunwari, nung ako, nag-special ako, ang nagwa 1 hour lang nun is 3 lang kami. 4 lang kami. Diba? Parang ganun. Tapos, nung time na yun, sobrang konti lang yung comedy shows. Ngayon, on any given Saturday, pwede kang 2, 3 comedy show across the metro, diba? But, ito pa rin like, which is very fair kasi sa stand-up comedy. Yung people pa rin yung nagde-decide ngayon kung sinong papanoorin nila. Totoo. Like, kahit nasabihin mo ang dami, minsan may mga kahit shows... Kahit dati naman, Andre, yung people lang de-decide kung sinong papanoorin nila. Hindi, pero my point is... What were you trying to say? I was trying to say that kahit na sinasabi mong marami kang competition, kung magaling ka talaga, ikaw yung papanoorin. Mr. expects the worst from me every fucking time. May point pala. Gusto kong sabihin tong intelligent thing. Pero to be fair, I agree. To be honest, tama ka. Red talaga parang wake up call yung sinabi nila din. Kasi nung nagsi-CR kami sabay dun sa mall, sabi niya, dude, yung pag-open mic every week, that's not even the job Kasi it's fun doing it. Yeah. The real job is promoting yourself. Like kahit sabihin mo every week ka nag-open mic, wala pa rin mangyayari sa'yo. Minimum yun. Yeah. Minimum requirement daw yun. I think kasi it's fun nga to do open mics. At least sa lens ko I think yung pinakakailangan mo gawin dun sa promotion part, aside from creating material that is quality, mag-post ka ng content. Yun din. Kasi hindi pwede, okay, nag-post ako ng isang content this month, okay na ako. Kaya na. Let's do it. Show na ako. I guess, yun din yung na-realize ko when lumaki na yung eksena. Hindi lahat ng tao pare-pares yung makina Parang talagang multiple intelligences, I guess. Parang may mga tao talagang mas inclined na mag-promote. Kung makita mo naman kung sino yung mga usually nagpo-promote sa mga comedians, talagang may background sila of doing stuff like that. Hindi not all the time, pero Isa, ikaw, ako, advertising background tayo lahat, 'di ba? So parang alam natin kung paano mag-promote, may know-how tayo ng marketing kahit paano. Mga ganun kasi. Pag nakita mo si Andren, 'di ba? Mukha siyang galing Amoranto Stadium parati. So hindi mo iisipan. Rest in peace, Pop SummerSlam. Sobrang importante nung more than the joke itself na ipopost mong material, sobrang importante nung latag mo sa social media. Yeah. Yung parang, yung itsura niya, mukha ba siyang ni-record lang sa phone na... Hindi ko pa kainisip. Hindi, actually, honestly, para sa akin, hindi nga mas pa-prioritize ko yung frequency. Lalo na ngayon, the way dinidispense ng platforms yung content ngayon and the way na kinokonsume ng mga tao yung content. Dude, minsan may mga sobrang pangit. Wag lang sobrang horrendous. Like ito, okay, mahal ko si Chino, pero puta minsan meron siyang ginagawa na landscape. Yung naka-landscape, naka-widescreen, tapos ipipipi niya sa
sa 16:9 yung sa vertical. Tapos yung vertical i-resolution niya ulit sa widescreen. Putang ina, sobrang... Parang mas may effort na gawin ganun. Oo nga mas may effort pang gawin kasi ako parang doon di na kita makita. Mas malaki pa yung TikTok label na gumaganon-ganon dun sa katawan mo. Alam mo yun? Parang, di ba? Parang, dude, man. Feeling ko kailangan mong kumuha kung hindi ka confident sa pag-post ng, ang dami mo pwedeng tanungin. Yeah. Pero quality goes, tawag dun, meron namang may positive effects ang quality, pero kung if maintaining quality or technical quality to like yung resolution, sound, ganyan, if maintaining that will disable you from posting more, I would go for posting more. Yun yung akin. Tama. Kahit image or selfie video, it goes a long way. Kasi honestly, yun nga, to Andren's point, yung tao ang pumipili. Pare. Diba? Kung papanoorin ka. Ang ginagaya ko in terms of being consistent sa pag-post ng mga content, gago si Vic talaga yung... No, si Vic grabe. Puta, rapid fire na siya sa jokes. Rapid fire pa siya. Sobra nga Hindi siya naubusan. May isang oras na 4 yata yung pinost niya. Tapos puro conversational, which is part of his comedy also. Tsaka wala siyang pakialam. Kasi dati, ganoon ako na parang, Vic, huwag mo i-post ng ganyan. Huwag tayo mag-post ng ganitong oras. Huwag tayo post ng ganitong oras. Ngayon, honestly, basta before 12 midnight, masaya ako. Puta, si Vic minsan magpo-post. Tingin mo may manonood nito. Gusto ko na i-post 2 a.m. kami nag-uusap. Sige, puta. 2 a.m. Rat-rat lang. May mga gising naman ng 2 a.m. Maganda daw kasi parang pag-gising daw niya, makita niya kumalat na. Parang ganun yung feeling. So parang, pwede mong i-flood yung sarili mo ng sobrang daming marketing lessons, practices, and everything. Pero if you don't post, wala siyang kwenta. Tama. Yun lang talaga yun. So, kailangan mo talaga mag-post. Yun yung Pero yun nga malaking bagay talaga yung marketing sa atin. Kasi self-produced guys tayo . Like, bihira naman magkaroon ng stand-up show na may separate machinery na hindi na ginagamit ng mga And even then, honestly, recently may mga kinakausap ako ng mga kasi gusto ko magpa-represent, gusto ko magpa-manage ngayon. Oh, hell yeah. So, Red's gonna sell out, pare. Meron ako napili pero hindi pa pwedeng sabihin. Pero in that process, lahat sila sinasabi, post more. Nakukulangan pa sila. Parang ganun. Yun lang yung feedback nila na ganun. Sa day and age na ngayon, malaking bagay pa rin yung social media. Yung may guy nga his name is Tony Stadovici. Like, meron siyang joke ang nag-viral sa kanya yung magbabarilan yung mga may musket. Maghintay ka lang dyan na, putangin mo. Tapos nag-viral siya. Tapos nag-viral siya sobra. Tapos everyday siya nagpo-post. Subaybayan ko siya from 1,000 followers sa TikTok to like 5 million. Oo, man. May mga ganun. Pero kasi everyday siya nagpo-post Ang pinaka-example kanya si JR. Guzman. Si JR, kasama lang namin sa Kig yun dati. Kapag nagbabakasyon yung pamilya nila umuwi, kasi yung parents niya, fluent pa, nagkatagalog. So very deeply rooted pa rin sila rito. They come home, they take a vacation, they spend time sa province sila kung saan magbabakasyon. They spend time sa Manila. So pag andito si JR, nag-set siya with us. Tapos, yun, kasama sa keg and everything. Pas nakita mo siya nagpo-post, puro crowd work para hindi sunog yung material niya. Tapos pagkatapos literally, nakalista lang yung, hindi nga maganda yung pagkakasulat. Literally, kahit maliit lang yung font, nakasulat lang yung dates. Minsan nga, parang galing Samsung yung kuha. Talaga? Oo, yung kay JR. Pag nakikita ko siya sa, hindi in person Samsung? Sa phone. Na luma. Ganun. Parang ganun ka, like merong parang may naka-tripod lang siya dun. Parang ganun. Hindi nga siya, straight from the phone nga yung audio So parang lagyan mo lang ng subs, okay na. Tapos merong, sa CTA niya, di ba sabihin, wag daw masyadong i-flood yung caption. Sa kanya puta listahan ng shows. Minsan 20 yung shows niya. Nakalista lang lahat ng dates doon, no? Tapos ako parang, tangina hindi convention, hindi mo mabasa lahat. Tapos naisip ko, tangina pwede nga naman i-post, no? Kung ikaw interesado ka. Tapos nakita mo parang, taga-Texas ka. Nakita mo may TX doon. Eh di syempre mamapost ka, di ba? Tapos mababasa mo doon, di ba? Yun talaga yung parang
Tapos sabihin ng mga content, dapat 7 words lang, ganyan-ganyan. Ulul, gago, walang rules. Kahit anong mag-viral pwede. Diba? Content is king pa rin. Frequency din talaga. At the same time, doon din bumabawi yung as comedians, dapat may material tayo parate. At the same time, yung material na yun, I think dapat nakatali din sa tawag dun sa... Isa pa red. Diba sabi mo, call to action. For audience na alam mo yun, call to action ay yung CTA, kung anong gagawin mo pag nakita mo na yung post. Which is link dapat to a show if nagpo-promote ka ng show. Or kung basta anong pakay nitong video na. Actually, ito ba ay for consumption lang or may follow through na gusto mong mangyari? 'Di ba? Sumikat ka lang ba? Good. Okay. Gusto mo bang benta ng ticket show? Hindi ilagay mo sa dulo. 'Di ba? Minsan kasi nilalagay ko ito sa caption. Ito. May mga ibang tao kasi na parang dude, it's gonna take like an extra 2 minutes to put that. Gawin mo namin. Alam mo yun, di ba? To sinasabi ko parang hindi natin kailangan maging content creators. Pero putya, tulungan nyo rin yung sarili nyo to fucking promote it, di ba? Yun yung frustration ko. Pag nag-call to action ka ng ganyan, hindi naman lahat ng tao pipindot eh. Totoo. Pero kung interesado, at least nakuha mo na. Pero may mga interesado rin na tangina, wag na nga kasi hindi ko makahanap eh. 'Di ba? Yeah. Kahit nagustuhan nila, ang dami mo nalulus na tao doon. So parang dapat nag-marketing mabilis na ngayon ang paggamit ng phone or ng internet eh. Parang bihira na yung mga tao na tumitigil and take time to do something. Yeah, dude, pwede ka na mag-edit sa phone mo eh. May editing software na sa phone mismo. Yun pa. Dude, meron ng auto captions, which is the thing. Gagawin lang yung bagay. Dude, nung nagsa-stand up ako, yung nagpo-post akong clips, ang laking bagay nito, dude. Putang ina, pinaka-nakakatamad. Hindi ka marunong magsulat eh. Hindi, pero hassle mag-subtitle, pati yung syncing, di ba? Hindi ako mag-spelling. Pero pag nag-auto caption ka ba, pwede mong i-adjust yung mga iba nilang. Basta nakalatag na. Masaya. Yun na importante, nakalatag na siya. Pwede na pala yun. Hindi na pala kailangan magtrabaho ng editor ko eh. Pati sa Spotify, Red, nakita mo na ba? Mga podcast ngayon. Nagulat nga ako eh. Meron na Nagulat ako sa YouTube kasi kasi hindi ko pinapanood yung sarili ko episodes. Yeah, including 90% ng world. Wow. Actually, tama. Ang laki nun. 10% ng world nanonood sa atin. Puta, laki nun. Fans, you can do better, by the way. Oo nga eh. Bale, 2 pa lang yung nagsasabi ng I am bagong. Sobrang wala nang mapakialam. Anyways, naabutan ko yung premiere ng episode natin sa YouTube. Kasi may premiere yun eh. Parang piniplay as live. Parang ganun. Tapos sa subtitle. So sinabi ko sa editor ko, parang, uy, sinubtitle mo ba ito bago i-upload? Sabi niya, hindi, auto-caption yan. Sabi ko, puta, solid. Grabe. Accurate eh. Pati yung pagtawa, nakalagay, pagtawa. Tapos parati heavy breathing. Tawanan. Gusto ko lang rin sabihin. Kabahuan. Kabahuan. Andre yung nakalagay. Sino pa ba yung tuturuan nyo? Alam nga si Lilan o si Red. Anong gusto mo sabihin? Kasi ito ba't tayo napunta sa marketing talk? Sorry. Kasi ito yung paggawa ng special eh. Kumbaga the journey. Alam mo yun. Si Trevor Noah, alam mo bang hindi niya makukuha yung Tonight Show ba yun? Or something show. Daily show. Kung hindi siya nag-post ng content ng stand-up niya. Like, ang common dilemma ng mga kasama niyang stand-up comedian, South America, is wag kang mag-post South Africa. Kasi masusunog yung material mo, hindi na natin magamit sa show. So sabi niya, tangina wala namang may kilala sa akin, anong masusunog? Tsaka kung masunog man, edi magsulat ka ulit. Yun yung trabaho mo, di ba? Yeah, mismo. Magsulat ka ng bagong material. So I guess kailangan mo lang wag tamarin. Yun, talaga. In correlation talaga. Ang strength talaga natin is in material. Yeah. The more, reverse musicians tayo. Musicians, pwede silang mabuhay with like one hit eh. Alam mo yun, di ba? Like, nanood ako ng sandwich. Or ng... Bakit? Yung totoong sandwich. Tapos kinain mo. Alam mo na eh. Pinanood ko lang siya. From a mile away. Tapos, pagkakita ko sa sandwich, kinain ko siya after. Sorry, Red. Okay na, Red. Let's go! Wag na, ayoko na gumawa ng point. Let's go, alam mo maganda. Titigil na ako mag-dispense ng knowledge. Tapos,
iiwan kitang bobo. Ha? Masaya ka na sa 60 capacity rooms mo. Hoy! 40, excuse me. Sold out, by the way. Thank you guys for watching. Ano sabi ko? Tangina nito. Sandwich, pinag ko sila Rames, pare. Shoutout kay Rames. I hate you. Tapos, ba't mo kagalit kay Rames? May first na, Rames na yung tawag. Yun talaga tawag sa kanya. Alam mo tawag ko siyang Raymond. Ano ko nanay niya? Putang inang yan. Hello, Mags. Rames nga. Rames yung pakilala niya sa akin. Okay. Sorry. Akala ko. So, si Rames, Raimi, pag pinatugtog niya yung 2-trick pony, yung sugod, 'di ba? Betamax. Puta, talagang wild pa rin yung mga tao eh. Yeah. Di mo naman masayang bagong kanta 'yun, 'di ba? Actually, luman siyang kanta eh. Kaya nga putang ina nito eh. Wala kang kwenta, Andre. Sana mag-back out lahat ng bumili ng ticket sa show. Oy, wag! Tickets are non-refundable. Papakita ko itlog ko kung hihingi kayo ng refund. May cancer baby mo? Fuck you! So go ahead. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Yun, di ba? So, pero tayo, mas incentivize yung mga tao na panoorin tayo pag may bago tayong material. Ganun yung... And your older material, newer material should trump the older one eh. Yun yung mahirap dun. Yeah, fucking God. Kasi you keep on raising the bar for yourself. Dapat. Or at least maintain mo man lang yung quality. Kaya ako hirap ngayon. Hirap na hirap ako kasi parang, sobrang pulido nung huli kong set. Yung huli kong R, sobrang pulido niya. And nagkaroon ako ng sobrang daming time na i-hone siya. Kasi ang nangyari dun, di ba dapat finally tapos na sunugin ko na siya. Hindi ko na siya gagamitin. Focus ko yung finally tapos na. Tapos na-extend dahil i-record nga yung Netflix, di ba? So, nahone ko pa siya lalo. So, parang ngayon, pag nag-perform ako ng bagong hour, parang feeling ko parang, hindi ako makapag-unleash masyado kasi yung material ko medyo weak pa. Or parang weaker. Hindi siya kasing lakas, di ba? Yun yung kailangan natin talaga eh. Just to write more. Habang hino-hone mo, syempre nagka-shows ka nun, di ba? Oh. And there are returning audience na fan na-appreciate naman nila. Okay naman sila na same. Maganda, hindi pa naman ako hindi man ako mag-perform ng material na hindi siya off this standard na nakakatawa siya or hindi. Parang alam mo yun, parang hindi ko siya ever iisipin. Okay, bahala na. Pag nakita ko siya ng potential and nakita ko na bibenta siya, yun yung gagamitin kong material. Pero hindi ever ako magpo-perform ng something na hindi nakakatawa. Like, unlike other comedians out there, pare. May interesting na ginawa si Jibing show. Ano yun? Greatest hits niya. Yun. Most requested. Doon mo malalaman like, parang gumaling ka na eh. Ang daming material na parang ganun kadami na meron kang greatest hits and most requested jokes. So parang, yun yung nagsasabi na, hindi gago, may gusto kaming marinig ulit, gawin mo. Meron na ba nangyayari sa inyo nun? Ako hindi ko alam kung paano ko siya ipoprocess eh. Kaya ang galing nga ni GB eh. Parang, sige gawa ko ng most requested jokes. Kasi minsan, inaabangan ko yung PBA eh. Parang ganun. So ako parang, Burger King! Ang tagal ko ng hindi ginawa yan eh. Baka pag pinerform ko yun ngayon, baka hindi nga kasing kalakas eh. Tsaka may fear. Na okay, the fact na narinig na to nung majority ng nandito, tas uulitin ko kasi may nag-request. Ibig sabihin ba nun, makukuha ko yung gusto kong tawa or konti lang kasi alam na nung iba eh. Ang hirap, ang daling sabihin na gusto pa rin nila yan. Okay, pero makukuha mo ba yung feedback na gusto, yung reception na gusto mo? Tinry ko siya gawin sa Music Museum dati. Yan mismo, yung tipong, yun yung fear ko. Exactly like that.
Like, will it live up to what it was before? Or bagay pa ba siya sa current set ko? So ginawa ko yung dut-dut suso joke sa Music Museum. Tagong pinoperform yun. Yun yung parang para sa akin, yun yung joke na pinakamatagal kong in rotation ever in my life. Tapos puta, sobrang out of step na hindi ko na maalala yung mga ibang punchlines, mga ibang tags and everything. Tapos yung timing, pangit na and everything. So hindi na siya ganun kalakas. So parang inisip ko, okay, there's more to it than just reciting your old jokes. Kailangan isa ulit siyang set. So pag sinabi ni GB most requested, for sure, kailangan pa rin ngayon i-hone, buuin, and needs everything. Needs to be like as energetic as the first time you delivered it, I guess. I guess so, yun. Malaking bagay din yun. Pero I think more than that, dapat may something na bago eh. Doon sa joke. Pwede rin, new tags. Parang uy, gago, di ko alam yun ah. Kapag sinabi mong, pare, pinupoke ako sa Facebook, puta, hindi na pwede yun, di ba? Nag-invite sa akin ng pillow fight sa Facebook. Di ba? Hindi na naglaro Restaurant Outdated. City, di ba? Hindi na pwede yun. Mafia Wars. Hindi ko inabutan yung tinanim ko sa Farmville. Ganun, di ba? So Lilan, di ba nung nag-start ka, sinabi mo sa akin na ang pinaka-idol mong komedyante. Does that still hold true today? Lilan, I'm curious. Alam mo ba sino sinagot ko? Sino? Ikaw nagtanong eh. Hindi, yung favorite comedian mo nga. Kung sino man siya. Oo. Gago, Vic talaga. Vic. Tanginan yung lahat. Red! I have to be honest! As in, from the get-go, as in talagang puta, sinasabi ko to sa harap niya lagi, gago, Vic, handa akong sumubo para iligtas yung karir mo. Alam mo yun? Na parang, Kailan nangyari yun na pwedeng... Hindi, exaggerate ko lang. Sa karir niya. Kasi kahit siya lang, okay lang. Ako talaga si Master Idol Lodi Pops Emperor Red. Pare. Bakit yung putang ina nag-idolize sa akin mo ang ganito? Paano makakuha ng mukhang ganitong story? Red, Ha? sa akin lang, kumaga, iba-iba kasi talaga eh. Pagka sinasabi Ang ng mga ina tao lahat, na... mali kayo lahat. Yun yung sinasabi ko. In terms of bayag and the fucking confidence to do everything that is beyond imagination. Tangin na, eto. Diba? Tama. First time ko nga napanood si Red, tangin na ba't ang confident nito matabang to? Tangin na, ba't di siya nagsiself-doubt? Anomaly siya eh, no? Oo nga, like nakakabat, ba't ang yabang nitong matabang to? Gusto niya lang sabihin yung mataba eh. Dapat mababa yung self-esteem nito katulad ko eh. Bias aside, yung fat jokes, dati ayoko siyang gawin. Pero si Alex talaga yung nagpa-realize sa akin. Alex Calleja, baka mamaya-maya, ba't isipin may pa na iba ibang pa ba? Ewan ko. Baka may iba pa maisip. Alexio Tabafunda. Pero si Alex talaga sabi niya, kumbaga parang sinabi niya, ba't tayo mag-fat jokes? Parang, tayo mapagtawanan yung, ano mo sa'yo? Parang ganun lang kasimple yung pagkasabi niya sa akin. Parang, ganyan. Nagbato siya ng mga jokes na hindi ko ginamit kasi hindi ko gusto. Pero, eventually, nagets ko yung parang way. Kumbaga parang, this is the path to salvation. Talagang, mo. Yeah, you need to address the elephant in the room. May Joke yan eh. Tumawa ka ba? Ha? Hindi! No? Hindi! Kasi lagi niya na sinasabi. Hindi, expected na eh, diba? Hindi! Elephant, ano ba yung sa tingin nyo, ha? Sobrang nag-iba yung tono eh. Nalala ko tuloy yung joke ni GB, tumataas ang boses mo kung nagsisinungaling ka. Pero kapag yung ambition and drive, honestly, hindi ko alam kung bakit. Pero parang nagkaroon ako ng time na talagang, alam mo yun, maiisip mo na talaga na posible kaya natin eh. Alam mo yun, di ba? So, yun lang talaga yun. It's just paulit-ulit lang na ganong klaseng mentality na ganyan gawin. Pero mahirap siyang alam naman namin mahirap. Hindi, I mean, ayoko lang yung, kasi parang, pag sinasabi naman to, siya yung first na ganyan-ganyan sa Netflix. Dude, sobrang, alam niya, Andren yan kung gaano ka walang kwentang tao before nung recording ko sa Netflix. Ang una ko sinabi, dude, tangina pag tinanggap to, yayabang sobra si Red. Tangina. And lo and behold, nangyari. Pero sige, pag-usapan naman natin yung special. Puro tayo technical I think this is very essential to the scene also. Sabihin mo sa kanila, itong mga scene na to, kahit naman anong dadaan natin dito, tatama rin pa rin mag-post yung mga putang inang yan eh. Okay. Wala namang secret eh. Mag-post ka lang eh. Yun lang naman yung totoo dun. Pero
if you know me, base sa mga, kasi lagi yung ginagawang opener ni Red, if you've seen my sets and you like what you saw, sana manood kayo ng special ko. Kasi, this is, ito yung buong karir ko. Pagbabayarin mo ba ako ticket? Pag manonood ako? Di na. Ayun, gusto ko. Okay. The presence of Red Oliero will draw many people. Grabe naman. Oh, Naka 200 ka na eh. Oh. So parang sa akin, if you really want to not support, medyo allergic ako dun sa support eh. Na parang kawawa ako. Ako din. Yeah. Na parang pwede ka sumbatan. Oo, sinuportahan kita. Day 1 ako pare. Parang daming nabuburat ako sa mga ganun. Nung ano pa lang kayo. Sabi ko hindi ako nalilitan sa ginawa ko dati. So parang, if you appreciate and gusto nyo talagang manood kayo. Kumbaga, wag nyo siyang... Fair exchange. Gusto mo tumawa, ito yung ticket. Diba? Hindi siya yung tipong, I'm doing this for you. Hindi siya charity. If you don't like it, then let me know. Wag kang bumili ng ticket. Yeah, exactly. Yun. Mag-i-enjoy naman kayo eh. Oo. So, ang promise ko lang ay every time tatawagin kong special yung show ko sa munting fanbase na meron ako, expect something new all the time. Pero malaking bagay Kasi I think sa mga after us, yung mga medyo original na nasa Comedy Manila, parang ikaw lang ata yung nag-theater. Tama ba? Dinaan ko sa Red Oliero Bayag eh. Salamat. Na parang kasi sabi mo dati, hindi mo naman alam eh. Hindi mo naman nag-gauge yung fanbase mo dati. Tapos sinabi mo lang na, puta Samsung. Sige. Tapos sold out within few weeks. So parang, yun din yung gusto kong gawin. If you can see, sabi nga nila, if nakikita mo yung mountain, baka kaya mo siyang abutin. Baka. Diba? Hindi mo siya malalaman until gawin mo honestly. And then, sa utak mo, yun din yung bibigay kong props Pag gumawa ka ng theater special, instantly 6-digit commitment ka agad yan. Kasi, wala naman tao unless na sobrang well-funded ka na person, 'di ba? Pero kung the usual way na you cut your teeth through the open mics and everything. Ilang taon na nagko-comedy? 5. Tayo na tingnan mo. Mabilis tong progress na to. Parang in-expect ko honestly, hindi ka magbebenta that much, pero not to a point na madi-dissuade ka from doing it again. Pero ito I think it's already widely successful and I congratulate you. Salamat. Good job. Salamat, Red. Pero, paano kung bumomba? Joke lang. Bago ka, tayo na. Paano kung magsiset ka, bago ka mag-set, lumindol ng solid? Lumindol ng solid. Okay lang. Kasi ang goal ko naman is to see how many people are willing to watch it. Kasi coming from the bar shows that I did, the previous one, yung Sad Boy, nag-sold out ako ng dalawang beses. So sabihin natin nasa around 180 yun, di ba? Or 200 people. 160, ganun. O 160, okay, sige. Ano bang 80 plus 80? Wow, ang nga naman, 160. tanga. Sorry. 180 Red. 180. 180 nga? Hindi, 160. Gago. Tangina, 160. So, maganda na siyang, kasi may mga ibang comedians, honestly, nagtatanong, tingin mo ba game na ako mag-comedy special, mag-theater? Ang basis lang, alam mo naman yung sagot eh. Ang basis lang naman dyan is, ano ba yung dinodraw mong numbers before? Yeah. Tingin mo, translate mo siya dito. Na meron pang may added push kapag sinabi mong theater kasi alam ng mga tao, narrative marketing mo, alam ng mga tao na okay fine, nag-step up na siya, support natin to, or parang papanoorin ko to kasi ito na yung malaking show, di ba? So parang, nainis ako sa mga tao na magko-consult pa. Alam mo naman yung sagot, pare. Huli mong show, nag-draw ka ng 30. Huli mong show, nag-draw ka ng 50. Ang laki ng talon nun. To 300. Yeah, plus mura pa yung tickets mo nun compared sa theater show. Yeah, wala kang bag. May mga kasama ka pang di ba? Alam mo naman yun. Hindi na kailangan di ba? Yung sa'yo, I think proper yung path na pagtahakan mo. I wish na sana maging successful siya tuloy-tuloy. Ang ayokong mangyari is masunog yung venue. Yun yung pinaka... Tangina, hindi mangyayari yun, gago. Ano yung may Chernobyl sa loob? O yung may gas leak sa loob. Nakahanap sila ng nuclear reactor sa loob ng theater. Tapos, ba't ako namumula? Pero magandang wish yun. Ako, walang nag-wish sa akin nung nag-record out Red sana hindi masunog yung venue. Wala.
Alam ko yung Teatrino, 'di ba? Like ginawa yun sa ancient Aztec burial ground. Tas doon sa date ng special mo, doon daw sila lumalabas eh. Yung sabi ng Malayan calendar. Sa July 27 daw mangyayari yun. So may lalabas na upside down ghost bigla sa set mo. Paano ka magre-recover? Gago kaya gago, kaya ko gawin crowd workan mo yun, pare. Am I right, guys? Pero yun din yung gusto ko mangyari. Sana sa success mo rin, may inspire din yung ibang tao. Kasi, honestly, yun yung tinatry ko rin gawin from the longest time. Ang naiinis ako is that, dati, kapag ginawa ko siya, andyan si GB, andyan sila James, andyan sila So, pag ginawa din nila, di ba, parang nakakatuwa. Kasi, kumbaga, job done. Okay, nabuksan na natin. Pwede tayo mag-theater, pwede mag-ganyan, pwede mag-solo show na ganyan, pwede mag-record ng Netflix special. Pero, ang nangyayari ngayon, inisip ng mga tao, ito yung level na kailangan mong abutin para makagawa ka ng theater show. Tas parang, sa mga ibang comedian, titignan nila, not to blow my own horn, pero sabihin nila, kasi ikaw yan hindi naman kami ganyan Tas ako parang, dude, dyan din ako nagsimula So, maganda na makita na merong someone 4 years into their career, if you do all the right decisions sa mo, diba? Kaysa yung isa dito. I do pretty well sa bar. The bar shows have been going great. Joke lang. Okay. Diba? Parang, Na-insecure parang wag mong ilagay ng ceiling yung sarili mo. Kasi may mga ibang tao parating may ganun na parang, ito. Even if they rank themselves, parating, sa level namin, hindi kasi excluding GB, Red, James, Nonong, Muman, Victor, ito yung nagduduwa. Sabi ko, ba't kami exclusion? Dapat kasama kami. Strive nyo kaming talunin, labanan. Kasi hindi mag-grow yung scene kung nilalagyan nyo ng ceiling yung sarili nyo, kayo mismo nilalagyan yung ceiling nyo. And also, to be fair to the headliners, meaning, very loose term yung headliners, no? Pero, ayan, Red, Vic, sila, James, to be fair, nagsishare sila ng content ng mga comedian. And, pero kasi, hindi pwedeng umasa ka sa kanila all the time Like, kukunin mo lang, aasa ka lang na sana may makakita sa fanbase ni Red na gusto din ako. Tsaka malabo, wala kaming mentality na kapag sumikat kayo, hindi kami, kumbaga parang we only see it as a benefit sa scene. Kasi yun nga talaga yung game plan namin from the start. We didn't want to raise individual successes. Diba? Nagkaroon. Diba? May Alex, may Ryan Rems for a while. Diba? Pero what we wanted to do is to really raise the scene. Kasi walang kwenta yung individual success kung wala namang eksena. Ngayon, I think we're doing really well with that. People know na kung anong value ng open mic, anong ibig sabihin ng special, yung career trajectory ng isang comedian. Mga ganong klase. Marami ng knowledge yung mga tao. Ngayon, ang challenge na lang talaga is how do you thrive. May naisip nga akong bagong quote There's nothing to fear but fear itself, pare. Ganda, no? What the fuck does that mean? Parang kailangan mo lang katakutan yung takot mo, pare. Una-una, yung actual quote is the only thing you have to fear is fear itself. And then, minsan, marami kang ganyang statements na make a lot of sense. Hindi ito yun. I disagree. Hindi marami ang sinasabi ni Andrew that makes a lot of sense. It's actually on the lower percentile ang sinasabi niyang may sense. Diba? Sarap nun. Pero, ayun nga, parang sana makita ng mga tao. Ang ayoko mangyari dyan is parang, Leland yan ayan kasi gwapo yan, kaya kailangan. Hindi kasi may element sa advertising, kaya ganyan. Mga ganon. Kasi, ay, napabasa mo ba yung utak ko, Red? Ganon din yung ginagawa ng mga tao sa akin Yung mga ibang open micers o ibang comedians, may excuse sila parate for me. Kung bakit ako successful. Parang, yan, may connections yan ano yan, tawag doon, sumikat yan dahil kay Lenny. Ganyan. Nagkaroon siya ng movie, blah, blah, blah. Kaya yan sumikat. Dude, hindi siya ganun. Kung yun ang mentality mo para maging successful,
Nag-iintay ka lang ng nakanganga, tapos nag-iintay ka ng someone na opportunity. Dude, kahit makuha mo tong mga pushes na to, makakuha ka ng exposure, handa ka bang ma-expose sa ganong klaseng, 'di ba? Sa ganong klaseng net, 'di ba? Tapos, pag wala kang nakuha after everything, ibe-blame mo sa mga... I-blame mo sa iba. Di ako tinulungan na eh. Pinabayaan na di kami ako pinupush eh. May mga ganun. May mga narinig kaming pagtatampo, kaya rin yung mga iba tumawid dun sa comedy crew, mga ganong klase. May mga narinig kaming pagtatampo dati na parang wala naman ako narating dun sa Comedy Manila. Putang ina, hindi namin kasalanan yun. 'Di ba? Hindi naman namin sinabi, mag-shows ka sa Comedy Manila, sisikat ka in 4 years. Wala kaming sinabing ganun. Ang sinabi namin, mag-stand up ka. At kung gumaling ka, edi gumaling ka, sumikat ka on your own, 'di ba? Wala namang pumipigil sa inyo sumikat eh. Parang nagkakaroon pa ng blame game na parang wala akong narating dyan, blah blah blah. Puta, kasalanan mo 'yun, 'di ba? No one is stopping anyone from doing what we do. As in parang wala namang sinasabi, di ka muna magti-theater ha. Pagbabawalan ka namin mag-inquire sa teatrino. Dude, walang makakapigil. Kung random person ngayon, zero experience, kung gusto mo mag-theater show, pwede mong gawin yun. Right now, pwede mo siyang gawin. 'Di ba? Walang body of governing body ng comedy. Exactly. Kami ang governing bodies ng comedy. Walang nagsabi papayagan ba ako ng comedy na wala pakialam yung mundo sa authority namin. Okay? Go the fuck ahead, pare. Pero ang tanong, ayun nga, ano bang reality? Baka kayo yung, 'di ba? Baka kayo yung kulang. 'Di ba? Yun yung totoo dyan. Huwag mo na kami sisihin. Minsan kasi parang akala nila talent and skill is enough to succeed. I mean, wala nga skill for... Alam mo, particular na Hindi, pero may mga tao talaga na yung mareklamo, yung maboka. Yun pa yung walang skill eh. Alam mo yun? May perfect analogy ako dyan sa mga sa basketball. Madalas yung nagpapaschedule ng court yung hindi magaling. Alam mo yun? Siya yung nag-step up na lang mag-organize. Na parang, sige, ganito na lang ako. Parang mas ibang metaphor naman dun. Sino yung may magandang bola? Hindi kasi nagagamit eh. Hindi kasi parang yun yung ambag niya para isama niya sa limahan eh. Para gamitin natin tong bagong GG7 ni ganyan, 'di ba? GG7. 'Di ba? GG7. Gandang bola nito. Sama ka na kahit puta ka na, hindi naman bumababa tong puta. Maraming ganun Maraming ganun, 'di ba? Ganun, tama. May mga ganyan. Kasi pero at least naganap siya ng way to contribute. Para mako-contribute na offset, maayos. diba? Hindi siya yung parang, ba't di nyo pinapansin? Magaling ako 'Di ba? So parang, hindi sapat yung talent and skill para makaroon ka ng, kunyari sa stand-up comedy, ng exposure. Sa'yo manggagaling hindi naman sa page ni Red Hindi naman sa page ng Comedy Manila Sa'yo. Kahit walang kahit sabihin ng tao, pare, sisikat ka dahil sa akin. Oo. Sobrang hirap nun. Hindi siya ganun. Kasi may mga nagsasabi minsan na parang, pare, followers ko mapupunta sa'yo. Hindi ganun. Alam mo, ang dala ko lang dati, Red, nung backpack at pangarap. Yun lang yung kailangan mo. Hindi. Ano nga yung dala mo dati? Backpack nga at iba yung sabihin mo? So it's a complete metaphor to the path that I chose. Maganda yung and 4 years in, 5 years in. 4 or 5 years in. 4 or 5 years in, maganda siyang milestone sa career mo. And honestly, parang ang magandang gawin talaga is to celebrate it. I-appreciate mo yung nangyari. Be grateful sa nangyari. Huwag mong feeling na parang, puta, deserve ko to. I'm the shit. Never. Be grateful pa rin sa nangyari sa'yo. At the same time, mo pa rin, lock in pa rin as a business person na parang, next, paano mo isa-step up? Nangyari yan sa recently lang. Kasi di ba pag nagbibilang ka ng tickets, meron kang target before mo i-release yung poster. Okay, satisfied na ako pag makuha ko lang tong number na to. And then pag nakuha mo yung number na hindi ka na satisfied, hindi puta, sold out natin to. Yeah. So parang ganun yung nangyayari. Wala satisfaction. Oo, hindi. Actually, medyo curse siya. Oo. Na parang gusto mong magsunog kaya ako ng 2-3 material para ma-sold out ko tong show na yun. So parang ganun siya. Huwag niyong tipirin, pare. As parang keep giving to people kung ano yung content na ino-offer mo sa kanila. Yeah, may narinig nga akong quote na sobrang bagay sa sinasabi nyo. When a bird
lands on the branch, the bird doesn't rely on the strength of the branch when it breaks. He relies on his ability to fly. Maganda. And guys, alam mo kung ano? We all have wings, pare. Grabe yun. At dahil dyan. Wala. Pero thank you for I guess. Sobrang dinerail ko ba yung conversation? Hindi, okay nga eh. Kasi malaking bagay. Napag-usapan namin to ni Isa. Si Isa actually recently nakausap ko rin about stand-up. Kasi nag-open siya for Hatsuko, dude. Grabe yan. Oh, wild Dude, yun. I was so happy for her, pare. Alam mo yung kinikilig ka for someone na parang, okay, tangina Ito gawin yung, mo yan. bigyan mo ka ng honest answer. May nainggit ba sa inyo? O gago ako, pare. Okay, good. That's the kind of, I think may healthy envy. Hindi jealousy, envy. Let's say ganito, may parang all emotions aren't 100%. Like 90% masaya ka? Anong kinain mo ngayon? Hindi, kumain ka upo kanina. Kumain ka upo araw-araw. Dumadalo kasi yung circulation mo ngayon eh. Dude, 90% happy. Talino mo ngayon. Talino mo ngayon. 90% you're happy for her. May 10% naman na, fuck, sana ako yun. No emotion is 100%. Ramdam ko yan. Every time parating si Alex sinapipili dati, na tinala ko Rob Schneider, si Alex sinapilis, nanonood ako sa parang, takin na kaya ko rin yan eh. Tapos kung sino-sino man yung mga nag-open para sa mga tao. Diba? And I'm pretty sure na nag-open ako kay Jokoy, may mga tao din na parang sana ako yun. And everything. O sana mabagsakan ka ng light fixture. Wag jealousy. Kasi jealousy parang may negative connotation eh. Yeah, kasi if jealousy, you're not doing anything about it eh. For me. Parang, baka mas envy. Envy lang talaga. Healthy envy. And healthy competition. And yun nga, nakausap ko nga si Isa recently about stand-up. Inspired siya. And sometimes yun yung mga kailangan. Ang naramdaman ko envy is, ba't sa kanya ka na-inspire, hindi sa akin? Kakasabi lang niya Tinanong mo eh. Sabi mo, nung nag-open ba si Isa, nainggit ba kayo? Puta, sabi ko, hindi, Red, sa'yo ako naiinggit. Ba't di ka na yung sagot? Alam mo naman like... Joke lang. Pero yeah, nakakatuwa na appear, like si Isa, yun, isang tao na puta, siya yung una nag-message sa akin kung paano mag-stand up. Diba? Tapos puta, medyo kinabahan ako nung sinabi niya, nag-resign na ako. So ako parang, oh shit! What did I do? Parang inisip ko, I'm pretty sure, big girl na yan, decision yan. Hindi sa akin nag-fall yung na to. Pero... Hinugas mo kagad ka. Pero, hindi talaga. Pero, ayun nga, parang yung trajectory din ng career niya, ang ganda, di ba? So, tsaka healthy. Healthy, very, very nice. Wala siyang inaapakan. No one begrudged her success. Exactly. Di ba? Yun yung some things na, so deserve talaga. And I'm happy na na-inspire siya towards it. So, parang, nang sinabi niya parang about, may message siya sa akin. Tapos parang ang una ko ni-reply sa kanya, get good na. Parang ganun. You have to get good. Like parang gusto mo ng special, ito na yung exposure mo. Diba? Puta, you have to you gotta get good. Get that 30-minute headlining spot. Get that 1 hour special in ganyang klase. And then after that, another hour. Ilang naman yan eh. Paulit-ulit lang naman. Mamaya ayaw mo na mag 10 minutes. Ito lang rin, Red. Gusto ko lang sabihin sa lahat na konti lang naman nakikinig dito. Sa lahat ng nakikinig ngayon. Yan. Kung nasan man kayo. 10% lang ng mundo. Which is what? Like, couple of millions. Billion yan, gago. O sa Luzon, Visayas, Mindanao. Laki pa rin, gago. 10%. Laki pa rin dun. Okay, go. So parang, ang dami kasi nagsasabi na, I hear birdies na parang tangin na kaya naman ako kandilan kasi may tsura siya or something. Ganyan. Nakakabura talaga yun. Dati, sinasabi nyo, hindi ako nakakatawa kasi may tsura ako. Ngayon na dumadami yung, alam mo yun, nanonood, biglang nakuha niya lang yan. Ano ba talaga? Mamili kayo. Tangina nyo eh. Pero maganda nga. Wala nga, kasi nga yung sinasabi, yun yung totoong, yun ang absolute meaning of haters gonna hate. Wala silang gagawin. Never mo sila, this for all the haters that ganyan. Dude, maghahanap sila ng fucking weird analogy to convince themselves to hate you again. Diba? Ganun lang yun. Si Jesus nga nagka-haters eh. Putang ina. Tangina. Ano yun? Ano nangyari? Naubos na yung upo sa tiyan. Hindi, ibig ko sabihin, may nagalit kay Jesus, ikaw, tao pa kaya. Diba? Okay.
I would argue na medyo controversial si Jesus ng time din. Kung sinabi niya, oy, ako yung anak ng Diyos. Diba? Tangina. Ito, hindi diba? Gago, mabuburat ka rin, diba? Putang ina, gago, tao lang to eh. Peke naman yung naglalakad siya sa tubig. Peke, tangin, hindi naman patay si Lazarus. Nakatapok siya sa ulo ng Brontosaurus. Bro, isipin mo lang, galit na galit yung mga tao sa mga Romans. Isipin mo lang yung tinry niyang sabihin sa mga tao. Oy, gago, mali yung mga Hudyo, mali kayo lahat. Hudyo ako, pero ako yung anak ng Diyos. Di ba parang... Dude, it's blasphemous noong time na yun. No. Di ba? Ngayon, hindi na siya blasphemous kasi siya na yung totoo eh. Sige. Siya rin nanalo eh. Diba? Ano sabi mo? Yun yung totoong religion? Okay, guys. Pakiklip to. Gago. To naman natin. Hindi, di ba? Parang ganun din lang. Haters gonna hate, pare. Kaya ako parang may philosophy yung mga tao sinasabi, pare, turn that hater into motivation. Sabi ko, bakit ka nag-aaksaya ng panahon to convert and to satisfy people that hate you? Para sa akin, wala siya sa utak ko. Gusto ko gawin yung ginagawa ko. And parang kung ma-convert kayo, di fine. Kung hindi, di wala akong pakialam, honestly. Ang goal mo is to have fun and do what you love. Diba? And hopefully a lot of people appreciate what you do. Yun ang naman medyo, talaga. Medyo iba yung ginagawa ko. Pero I think it's healthy sa part ko. Mali ka din. Sana, I wish no success upon you. Eto, maganda to. Maganda to. Sinabi ka, fuck you, parang hindi yung nasa mali yung tinatahak mo. Like, eto, naniniwala ako na healthy somehow magtanim ng galit. Oo naman. Gets ko naman yun. Chip on your shoulder. Ang sarap magtanim ng galit. Lalo na if the intention for you to do that is to prove them wrong. Na parang may isang komedyante. Pero hindi siya magandang primary driving force. Kasi maghahanap na talaga. Grabe si Red magtanim ng galit. Hindi ako nagtanim ka. Uy, gago. Ito. May audience member. May audience nagpo-perform siya, hindi sila nakikinig. Tapos bumaba siya sa tangin ako, sisikat ako. Tapos magugustuhan nila ako. Tapos i-deny ko sila as fans. Hindi ko ginawa mid-show. Okay, di mo. Pero may mga senaryo nga ako sa utak ko na gano'n. Na tipong... ina mo parang, okay. Sige, nakatulog ka sa show ko. Lahat nung comments ng masama, naka-screenshot lahat. May album ako ng Ay, grabe. Grabe yun, puta. Grabe yun. Ilalabas ko siya pagka may narating guys, na ako. Guys, hindi healthy yan. Mahirap yan. Para sa akin, you gotta learn to let go sometimes, man. Pag naging successful ka, tapos yun yung pinagkakapitan mo na reason, pare, sinasabi nga nila, tawag doon, all it takes is a little push, pare. Mamaya mababaliw ka. Diba? Mamaya okay, naka-joker makeup. Naka-joker makeup ka na. Pinabaril mo na yung mga... Hindi ako nakakatawa. Hindi pa rin sila nasasatisfy. Kailan pa ito nga wala ang haters ko? Ganyan. Di mawawala yan. Di yan mawawala. Di yan mawawala. Ang pinaka-advice na ito yung advantage din na may mabuti kang ama. Talagang sinabihan ako na ang puno binabato lang or sinusungkitan lang kapag nabubunga na. Yun yung... That's so good. That's so good. Like, I fall back to that. Every time may maburot na comment, nakakaburot na comment, may comment coming from na ano. Tsaka, yung mere fact din sinabi sa akin ng girlfriend ko is, sino ba sila? Yun lang naman yun. Parang, do they have credibility over their comments? Do these people that hate you have credibility to judge something anyway? So even then, to the point na I flip it around. Minsan yung compliments na nakukuha ko, pag di mo sila nanonood ng show, para sa hindi valid yun. Maganda yun gawin ko yun. Dude, tangin na, ba't ako makikinig sa puri mo? Hindi mo nga alam kung ano tinatry ko sabihin eh. Fuck yeah. Diba? Sobrang... It's the same thing. So ako parang... dinadaan mo yung fans mo sa dahas. Tinatanggal ko yung value. Kasi para sa akin, credibility matters eh. Nakarinig ka na rin ng silent supporters. Sabihin na, silent supporter ako. Tangina, never ka nang share ng content. Ayun nga. Silent supporter. Ayun nga ibig sabihin. Nung martial law, meron bang silent supporter na, alam mo yun, sinusupport ko yung mga victims. Bago mo ito pero material? Hindi. Ngayon ko lang siya na... Ba't may act out? Normal eh. Okay lang naman mag-bounce. Hindi nagbabounce. Okay lang naman. Meron ako, may kumatok sa pintuan ko. Sabi ko, who's there?
Pero yeah, maganda yung like doubt even the good comments that you're receiving. Kasi pag masama pag nakikinig ka man sa haters, maradown mo yung sarili mo, baka ma-disable mo yung sarili mo from progressing. Or magre-react ka masyado to bad things. Nagre-react ka, gagawin ko to kasi ito yung sinabi ng haters ko. Most likely than not, hindi naman credible yung criticism nila sa'yo. At the same time, same din sa mga puri. Gusto nila to, gagawin ko to. Di puta, hindi na makinig ka sa mga tao around you, like yung peers mo that been through it. Ang daming tao that are credible that will dispense you priceless advice. Kaya dati, nag-joke ako, di ba pare? Paano magsumasalan ko, huwag kayong makinig kay Mikey, huwag kayong makinig kay Jeps. Yun yung sinasabi ko dati, yun yung gino-joke ko. Kasi nang time na yun, dude, i-set aside nila yung open mic, tapos bubuhusan nila ng advice. Gusto ko sabihin, tangin na ba narating natin para magbigay kasi nang time na yun, wala naman ako Netflix, wala naman ako special, hindi naman ako sikat. Diba? So pag nag-advise lang ako, write well, ganyan lang, generic lang. Pero puti yung mga sa kanila, miss talaga, kumakain tayong tayo, ganyan talaga, blah blah blah. So parang, shut the fuck up, pare. Alam mo yun? Dude, sobrang dangerous for a person na walang credibility to dispense advice like that with a tonality and hubris na ako yung expert, pakinggan mo ako. So sobrang impressionable yung taong sinasabihan mo kasi bago sila eh. Syempre makikinig sila sa mga tao mas marami pang experience sa kanila. And you're setting them towards a path na tulad mo. O narating nila sa ngayon, 'di ba? It's pag may alam ka talaga, if you truly know what it takes sa craft na to, alam mo na there's no one way to do it. And alam mo na ang reality is hindi mo talaga siya completely naiintindihan kung bakit nakakatawa ang nakakatawa. Kaya nga we do trial and error eh. 'Di ba? Kaya yung mga tao na sobrang sure sila sa advice nila, sobrang sure nila sa sila pa yung mga para sa akin walang credibility. Kasi, 'di ba? Parang putang ina, batang talaga? Yun yung sagot? Gawin mo. 'Di ba? Maganda kung sinasabi ni Reto sa harap ng salamin, tapos siya yung kinakos. Araw-araw eh. Wala ka na ba alam eh? Ha? Netflix mo? Ha? Wala ka narating. Bago mabuhay mo sa Netflix? Sir, nandito na po yung delivery. Pero yeah, thank you for this, Red. Maganda yung tinawa. I think it's good for everyone and I wish it upon all the comedians sa level nyo rin na to do it din. Sila Isa, sila Ray, sila Andren, Alexio, Ray rules, dude. Chan, pare. Chan. Sobrang, ang dami ng handa eh. Yeah. And to be fair, to be honest, nung time may time din ako na hindi ko alam na handa ako. Pero it's also guys like sila JB, James, Vic, would tell you to push you din. And I hope we foster that same culture sa natin, sa eksena natin. And sana kapag laos na ako, tapos wala na akong makain, mga ganong klase, sabihin ko, Sir Leland, ba naman pwede mag-open para sa inyo sa next MOA at MOA Arena show, sir? Tatlong araw ko nang kinakain yung pagkain ni Harper. Oo. 3 araw ko nang kinakain si Harper. Ayun. Okay, ang daming Pero pwede pa kayo bumili, di ba? Pwede pa bumili. Marami ba? Almost sold out na, I would say. Above 80% na. So parang if you are listening to this and gusto nyo bumili, check nyo, please do. Invite your friends and malaking tulong ang isang ticket. Tsaka maganda yung venue, Teatro, doon ako nag-record ng Netflix. Pwede kayong kumain before, pwede kayong minom after. Nasa mall, di ba? Pero yung bumili ng Relax Pods. Actually, meron nga malaking bentahan ng Relax Pods doon, di ba? Malakas yung aircon sa Teatrino. Lakas yung aircon Teatrino, daming kainan before. May Korean make a day out of it, pare. And honestly, sa lahat ng mga nag-support ng show ni Leland, I would also like to thank you guys kasi parang magandang showing yung pinakita nyo na to support someone this way. And I'm pretty sure you're gonna get the best show of your life. Kasi sobrang mag-step up si Leland to the point sana to the point na parang, oh shit,
grabe, it's the greatest comedic performance I've ever seen. Magbabago na yung isip nyo sa kayang gawin ng isang human sa stand-up. Totoo, parang yung Red Oliero who? Parang ganun yung mga Victor Nastasio who? Yun yung mga dapat design. Kung ako, i-gauge nyo dun sa mga napapanood. 3 seconds, applause break agad. 3 seconds. Yun yung pinramis niya sa akin quality. Yun yung... Hindi po nag-applause break, kailangan niya ulitin yung premise. Tipo, yun yung makas, no? Teka lang, nagkakagulo kayo eh. Nagkakagulo kayo. Sabihin ko lang yung joke, ulit-ulit ha. Diba? Pero eto rin lang, Red. Gusto ko lang din mag-thank you. Alas na to from me. Gusto ko mag-thank you kay Red, particularly kay Red and kay Vic for sharing my content every now and then. Malaking tulong. Specifically those 2 people. Nakita mo, sinabi pa niya every now and then eh. Kasi every now and then ako nagpo-post lang. Ina naman, no? Kulang pa kasi si Red. Kulang pa eh. Kulang pa yung ano. Sorry, ganun talaga. Pag uncomfortable ang mga komedyante, nagkukupalan lang kami. Okay. So, yun lang. And thank you, na-appreciate mo. May mga tao dyan, parang wala masyadong... Di na ka nagpo-post. Nagpo-post na ako ngayon, pare. Nilalangaw siya. Pero hindi yan. Darating yan. Huwag kang magalala. I-follow nyo rin si Andren at Fundren. Yes. On all social media. And I'll be performing August 3 for the OEMons and their 10th anniversary. So, invite din ako ni Trian dyan. Nasa Cebu ako. Nasa Absolute Mega Best of Comedy Manila sa Cebu. Please, bumili kayong tickets. Huwag kayong magalit sa amin dahil taga Manila kami. Hindi namin naawayin ng mga taga Bisaya. Okay, I mean not in front of you. Mga ganun, di ba? Dito mo subukan yan sa Visayas. Lahat ng shows namin are on, nakalista yan sa comedymanila.ph. The hub for your stand-up comedy entertainment. May ganun na pala. May ganun na pala. Pero di ba, ang ganda, di ba? It's a hub. Just, bisita lang, scroll ka lang, naka-organize siya by date. Makikita mo doon. Napakadali eh. Diba? Ang dali-dali. Punta ng comedymanila.ph, pinutin mo yung shows, tas yun na. Si Leland, Backpack at Pangarap is still on sale. July 27 sa Teatrino. Tickets are available again, comedymanila.ph. Pwede nyo rin siya i-search sa ticket2me.net. Lagay mo lang, Leland. Puta, huwag kayong tamarin, pare. Huwag kayong tamarin. Huwag kayong tamarin mag-click ng 2 beses. Yung mga tamarin sa sinigang lang yung mga yon. Huwag kayong tamarin. Sobrang bado nun. Nakakapikon. 8 years of stand-up, everybody. 8 years experience. Ngayon, nasabihin ko, sana hindi ka na mag-teatro. Pero darating tayo dyan. Congrats. Salamat, Congrats. Excited ako. I'll be there din. Pero wala akong papansinin. Guys, I'll be opening for that show. Ito ka ba? Yeah, mag-open ako. Pwede ba makitambay lang backstage? Sige lang. Okay. Sige. Andren. Guys. Pwede ba tayo nakalimutan yung promote? Okay. Maggagawa pala kami ng FB group, please. Yes. Anuhin nyo. Tanungin natin yung Cool Pals. Nice! Okay. Andren, guys, meron pa ba tayo nakalimutan? Wala na. Okay, good. Guys, ayon kay Sak Maestro, sa mga haters dyan, kaya kami overrated is because we're rated over you, pare. I disagree. Pero sige. Pwede tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.